provocative ang ginawang Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Sa huling araw nito ay pinamalas ng Amerika ang kanilang puwersang panghimpapawid. May unang balita si June Veneracion. Ang pag-uusapan, ito na yon. Isang aircraft carrier, mga warship at mga fighter plane ang dala ng Amerika sa huling araw ng RPUS Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Ito ang Carrier Strike Group 1 ng US Navy. Nakaangkla ang puwersa sa aircraft carrier na USS Carl Vinson. Nagsagawa ng patrol exercise ang Carrier Strike Group 1 sa activity area sa West Philippine Sea. Ipinakita rin ang mabilisang paglipad at paglanding ng 16 na aircraft. Ngayon lang nag-deploy ng aircraft carrier ang Amerika sa Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. At sa pambihirang pagkakataon, pinayagang makalapag sa isang US aircraft carrier ang mga air assets ng Armed Forces of the Philippines. Tinawag naman ng China na provocative o mapaghamon ang ginagawang deals ng US at Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Nasirabayan din ng China ng sarili nitong routine patrol sa South China Sea. Lahat daw ng kanilang tropa ay nananatiling naka-alerto sa pagbabantay sa national security at maritime rights. Namataan pa ang mga warship ng China di kalayuan sa mga barko ng Philippine Navy. Ilang beses nag-radio challenge ang BRP Ramon Alcaraz, pero walang sagot mula sa warship ng China. Magandang araw Pilipinas at narito muli si Dabsmas at ito nga po ang aking content ngayon at ito po is huwag niyo po natin kalimutang mag-subscribe kay si Dreambo Vlog at pakiclick na rin po yung notification bell para lagi po tayo updated sa mga ginagawa pang mga bagong video. Yan na tayo dahil nga po sa ginagawa na tayo do ay sinasabi lagi na China nagpo-provoke. Ayan, at mapanghamon daw ang ginagawa natin. Isang po kasing pinakita niyan is pakikipag-alyansa ng bansang Pilipinas. Na ayaw po ng China yan dahil nga po mas magkakaproblema sila or sagabal sa kanilang plano pag kop-kop sa mga nais nilang sakupin. Talagang matindi po yan, ang utak po niya mga yan ay talagang kakaiba, kabugo ka na ibig sabihin yan po at marami po talagang ang tanong dito kung tayo handa suportahan ng Amerika ay 100% po tayo yan, nakasiguro po tayo. Tapusin nyo lang po itong video to para malaman ninyo. At marami pa nga pong sinasabi ang China na ang bansang Pilipinas daw ay tumalikod na daw ba sa pangako. Sino nangako nun? Nung pangako yun? Sino kayang presidente ang nangako nung kasalukuyang yun? Dahil hindi ako maniniwala si PBBM kasi magdadalawang taon pa lang sa dito at nung hindi sila magkasundo is kaya nga ang Pilipinas ay lumapit na sa Amerika dahil nga wala. Kasi gustong ayusin yan, usapin yan sa West Philippine Sea. Talagang ginagawa ni si Jan is pinaiikot-ikot ang bansang Pilipinas at tayo iniisnab lang ang Pangulo natin nung halos kaupo pa lang yan. Yan. At saka yan, panoorin nyo to. Yan ba ang mga nagpo-provoke? Diyos ko po naman. Kahit baka nga Philippine Coast Guard natin nakasakal sa salbabida bombahin pa niya ng water cannon gaano kaliit na yan. So yan ang pamamaraan ninyo, yan ba ang professional? Hindi professional, unprofessional yan na mag water cannon kayo, mag laser kayo or mambangga kayo ng bangka hindi naman barko yan, halos hindi malaman, malaki pa nga yata ang tawagin ay robot dyan o pagpalagay na ganun. So sasabihin nyo Pilipinas na nagpo-provoke wala, political drama na ang ginagawa ng China dahil kalat yan sa buong mundo. Kahit bali-baliktiran nila ang kwento, nagpapapansin at walang kumakampi na kahit sila nila ang mga naglulukuhan na mga nakaupo dyan sa pwesto nasa tagiliran at nasa likod ni Xi Jinping, yan sila ang mga naglulukuhan na. At number one pilit nila niluluko dyan ay yung mamamayan ng China na pinababanguho nila pinakikita nila na tama ang pamaraan nila. At isa pa nga po dito ay yung pagpapakalat ng yan dito, yung bang sinasabi nating tactica niyan, yung mga kumuha ng mga vlogger dito sa Pilipinas at makahikayat ng mga bawat Pilipino na nauuto nila ng mga vlogger ng mga inayupak na mga yan na ang ginagawa ng China ay tama at Pilipinas daw ang mali. At malamang sa susunod na eleksyon ang China yan makikiraw yan dahil gusto ng Pangulo ng China na talagang
ang mapaupo dyan ay yung handang humimod sa kanyang tumbong. At dyan sa mga maka-China or pro-China, magaling pa, no, sanggol pa lamang kayo, pinakain na kayo ng ina ninyo sa inahing baboy. Mga taksil kayo sa bayan. Dapat sa inyo dyan sa China, dyan kayo tumira. Tignan ko yaman ninyo kung hindi maubos diyan. Ito nga si mga kababayan ko. Parang process hindi, joke lang. Kung talaga tayo ba susuportahan ng US, 100% po talaga tayo susuportahan ng US. Dahil ang US po, take note po para malaman po natin, ang USO ay namumunan po sa bansang Pilipinas. Tandaan nyo ba yung mga piso nung araw na mga pilak na magkano ang halaga ngayon? Yan pong isang patunay. Tayo ho ay nasa panahon, may kwento ko lang, historical to, isa sinakuputan ng Espanya. Nagkadil po ang Amerika at ang bansang Espanya. Naibenta po ng Espanya ang bansang Pilipinas kasi po ang realidad po ng panahon yun, panahon ng nakakuwan at nakatumas, isa ang bansa ho ay naibebenta. Para lang po ang presyo ng bansa is parang bomba, hindi po nuclear bomb ha. Bomba lang, ganun lang ka bilis. Ang bansang Amerika ay talaga namang matibay yan. Ay maraming pinasuko niyan. Tingin mo si Hitler, talagang pinabagsak niyan ang mga Aleman o Nazi. At ito po is mapag-usapan din natin. Kung Pilipino ka ay pagmalaki mo, dahil unang-una ang Pilipino is napaka-friendly, pagkaibigan, pagmahal. Buddhism ka man o sabihin natin ikaw Muslim, Kristiyano, hindi tinitignan ng Pilipino o mamamayan ng bansa natin kung anong estado mo, kung ano ang iyong para bagang sabihin natin sinasamba mo. Hindi po issue sa Pilipino yan, dahil po ang Pilipino po pag mabait ang kaharap mo, mas dudublihin po ng Pilipino ang pakikisama at pakikipagkaibigan. Ganun po ugali natin. Kaya kung Pilipino ka, pag malaki mo, give me thumbs up. Yan po, proud to be a Filipino. Tayo ho is ang bansang Pilipinas ay napalaban po sa tinatawag na Korean War. At isa na nga po dyan, patunay po dyan, ito pong si former President Fidel Ramos. Ayan, yan po, mga sundalo po yan na nagpapasalamat po ang Korea. Dalawa po kasi yan kaya po nagkakumit po ang Korea ay gawa po ng North Korea. Yung pong ama or lolo ni Kim Jong-un ay talaga pong pilit pinag-iisa ang North Korea at South Korea, dahil po may nakaligtas po yan panahon nung World War 1 or 2, pwedeng ganon, na pinag-iisa ho ng lolo ni Kim Jong. Pero po pumalag po ang South Korea hanggang sa nagdiklara ng gera, at yan po sumuporta po ang Pilipinas at ang Amerika. Ngayon naman po ang sumuporta naman po sa North ko alam naman natin, palibhasa mga komunistang bansa. Yan yung pong China. Hindi naman tekno po, ang China po hindi po natin kalaban yan. Hindi po natin kalaban ang mamamayan nila. Ang hindi lang po nagugustuhan ng ating gobyerno dito is number 1, kahit yung mamamayan natin ay yung pamamalakad ng kanilang presidente. Yung handa ang presidente nila na gumawa ng hindi maganda. Siyempre, natural para din sa iuulad ng kanilang bansa. Kaya lang nakakaporisyo naman, hindi naman maganda yung nagiging idinudulot ng kanyang pamamaraan. Bakit maliit kang bansa is kakayang-kayanin ka? Hindi naman yan.
tayo ay namumuhay dito sa mundo babaw, pwede naman natin ang ganun. Yan po. At Vietnam War, ang Pilipinas ay wala mga panggera noon, isa ng mga sandata militar na pagmamalaki, pero po wala din pong naging involved naman doon na mga kasundaluhan, dahil ang ginawa po ng bansa natin is ang nagtinano po ng mga engineero at saka yung pong mga NARS, kasi po ang mga nasusugatan nung panahon ng Vietnam War isa masundalo ka man, civilian, talagang kung ikaw ay yun parang yun ang magiging focus mo eh. At ito po ang Japan. Pero ito, tutupuin ko lang din po na ang Japan po tayo is sinakop nila. Maraming kwento dyan, talagang matindi. Kung ang Japan talaga talagang yan po ang pinaka-karimari-mari na ginawa ng pananakop ng Japan. Yan po ang pinakamatindi. Kung Timo China hindi po nakaligtas diyan. Ang Japan po nung panahon tayo sa Copen ay hindi, ang kwento po is tayo tinulungan ng Amerika. Natural, dahil unang-una ho, hindi ho tayo tinulungan ng Amerika. Hindi, tinulungan tayo. Ibig sabihin, hindi po tayo tinulungan ng Amerika. Tayo pa nga po ang dapat masabi natin, i-correct natin na tayo po ang tumulong sa Amerika. Dahil po, kaya po tayo nasakop ng Japan noon is dahil po sa ang Amerika po ay may mga base militar dito. Ayan, kaya isa na rin po yan. Na ang point ko po dito is hindi po tayo tinulungan ng Amerika. Tayo po ang tumulong sa Amerika. Pero hindi na naman po yun malaking issue. Dahil ang Amerika po naman talaga ay bansang itong Pilipinas ay talagang 100% na talagang susuportahan yan. Sabi nga ninda kahol, ninda kaumas at saka ni kakuwan. Ang bansang Pilipinas ay gustong-gusto ng Amerika dahil nga laligan daw po ito ng mga base militar para magalagayan ito ng mga militar o kung anong mga sandata ng US. Alam naman po natin ang US talagang matindihan sa larangan ng digmaan at hindi wala hong kabog-abog pag po kinantiyan ay talaga po naman sasalakay ang US. Ayun yun po. At hanggang dito na po.